What's up mga ka-legendary fans? Kamusta po kayo? Nandito na naman nga po ako, si Gandara. Good morning, good morning, good morning po sa inyo. Para magatid ang mga latest update and fresh happenings hinggil sa TVJ and legendary fans. So ang atin nga pong pag-uusapan ngayon ay pumapatungkol po dito na sa sunod-sunod po na pagkawagi ng TVJ. Kaya naman na big of applause po talaga para po sa kanila. A round of applause pa ka-OG. And congratulations sa TVJ, sa TV5 kay MVP. Hindi po talaga nagkamali sa MVP na kunin po ang TVJ at patuloyin sa kanila pong tahanan ang TVJ. At the same time, atin din po pag-uusapan ang patungkol po rito sa niluluto po para sa atin ng TVJ para maging happy ang atin pong Saturday. So ilan lang po ang mga nasagap nating balita and sana nga ay totoo po ito para bonggang-bongga ka-OG at muli na naman pong lampasuhin ng TVJ sa TV ratings from Nielsen Nutam ang mga kalabang na noontime shows nito or katapatan na noontime shows nito. But before that, thank you so much sa mga nandito ngayon na nakikinig sa ating YouTube channel. Salamat po sa pakikitambay. If you haven't subscribed yet to my YouTube channel, just click the subscribe button and notification bell para maging updated at una kayo sa mga bago po nating updates hinggil po sa TVJ and noontime shows, latest happening. Samantala, special shoutout po muna tayo mga kapatid. So, narito po sina Sir Miss Jen De Hocus. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, shoutout po Gandara SRU. Wala talagang binatbat ang fake tape ink kabulagta sa EAT ng TVJ. Ang tape ink bulagta kasi gumagawa ng masama sa TVJ. Kaya hindi magtatagumpay. Ang masamang gawain ay walang nararating at bumabagsak pa ibaba. Nako, pag nangyari po ito ay baka hanggang 2024 na lamang po sila kapag hindi po sila nakaahon mga ka-OG. So pagdating po no, sa mga ganitong noontime shows na mimigay po ng papremyo mga ka-OG ay importante na meron ka pong big sponsors talaga. So kung meron silang isa, dalawa, delikado pa kung iniintay lang pala nito na matapos sa kanilang kontrata. Tapos, hindi nabalak po na bumalik sa kanila. Nako, yun po ang delikado doon. Pwera na lamang kung talagang kanila po itong pwera na lamang kung kanila po talaga itong mapikot ka-OG. Tape ink. Sabi nga nitong siya, Jen Halushos, na pakinggan niyo po ba yung interview niya noon na sabi niya, doon naman daw po magaling sila, kung maaari, sila mismo ang pupunta sa office ng mga advertisers para lamang po makakuha at makuha ang tiwala ng mga ito. Yun ay kung mapipikot nga po nila kasi until now po naman ay napakalakas po ng tinig ng taong bayan. Nananatili po na TVJ ang sigaw po talaga at nais nila. Kitang-kita naman po, hindi lang sa TV ratings, kundi na rin po sa online. Samantala, shoutout din naman po dito kay Sir Malyari Mascarinhas. Sabi niya, "Hey Gandara, si Malyari Mascarinhas ako. Paki-shoutout naman ako sa next vlog mo. Lagi kong pinapanood ang vlog mo at naghihintay ako palagi sa iyo and TVJ will remain TVJ at malapit na lumapit ang IT sa malaking studio sa December." Ako sana nga po ay lumipat. Ay, lumipat pala yun. Sorry. At malapit na lumipat ang IT sa malaking studio sa December. So sana magtilang anghel po kayo. Sana ay totoo ang inyo pong chika na hatid po sa atin. Marami pong matutuwan yan. Mahaba ng oras ng EAT. Plus na lilipat pa sila sa malaking studio. Ay pasabog po talagang tunay ito. And last but not the least, shoutout din po dito kay Bea Beng. Sabi niya, shoutout daw po sa sarili niya. Cheche Boretse, magandang umaga po sa inyo. Salamat sa pakikitambay dito. And ngayon naman mga ka-OG, dumako po tayo at pag-usapan ang mga latest happenings na atin pong nasagap ngayon. At unahin na nga po natin itong patungkol
Sa pasabog po ng TVJ at paghahanda na kanilang ginagawa para po sa nalalapit na Nobyembre. Alam naman po natin, pag November ay Halloween mga ka-OG. So, mukhang may hinahanda po ang TVJ, no? Na Halloween party para po sa EAT. So, sana sa Sabado na po yan mga ka-OG. At ito nga po ay base sa ipinost ni Henyo Master. Ang sabi niya dito, this is what I will wear in our Halloween party on Saturday. Happy Halloween, Dawi guys. So, isa na po itong pagkukumpirma, siguro talaga, from Sir Joey De Leon, na sila po yung naghahanda for Halloween. And may isinare pa siya, we eat and drink blood ga. And sabi nga po sa chika ni Kapatid Insider, aba, may inihahandang Halloween party ngayong Sabado. Abangan daw po natin yung lahat mga ka-OG. And dati naman na po kung kayo po yung nakasubaybay sa TVJ na Eat Bulaga original noon sa GMA7, nag-Halloween party naman po talaga sila. Nagko-costume pa nga po sila. Isa rin sa inaabangan kong costume ito kay Maine Mendoza. Kasi napakakulit din at shocking din kasi talaga itong si Maine kapag ka nag-costume. Naalala niyo po ba yung mga costumes niya noon? So, ayun na nga, kaya malamang po ka-OG ay tututukan na naman po ito ng mga collegiate Taricans po natin. Plus, ang balita nga po natin ay birthday din ni Atasha at saka ni Andres. So, bukod po kaya dito kay Mami Josie, na darating po si Mami Josie sa Sabado, sino pa ang kanyang kasakasama? Yan po ang dapat nating abangan. Samantala, dumako naman po tayo ngayon at pag-usapan ang patungkol po dito ka-OG sa Nielsen Utam noontime shows, TV ratings ka-OG na kung saan ay sunod-sunod nga po na wagi na naman ang TVJ. So kahapon, ang na-update lang po natin ay October 24. So narito naman po ang 21-23. Ayan, idami na rin po ulit natin ang 24. Sunod-sunod po ito ka-OG, no? And makikita nga po natin dito, winner pa rin po tayo. And abang po tayo sa mga susunod pa na magiging TV ratings ng TVJ. Malamang po niyan ay number 1 po ulit, no? Dahil nagtitiwala naman po tayo na talaga ang pagiging malakas at number 1 ng TVJ, hindi lamang po tsamba kagaya ng nangyayari sa kabila na tsamba lang. So, October 21, Saturday, 4.8 po tayo, 1.9 ang It's Your Lucky Day at 4.3 dito sa Hit Bulaga Tape. Medyo dikit ng konti pero nananatili na number 1 tayo. October 23, Monday, 4.4 po tayo, 1.9 lang, consistent ang It's Your Lucky Day. Samantalang ang Eat Bulaga po ay 3.7. So, bumaba po sila mga ka-OG, no? And then, October 24, ito nga niyang Tuesday ay 4.4 po tayo mga ka-OG. Same po nung Monday. Samantalang It's Your Lucky Day ay bumaba po 1.8 and then ang Eat Bulaga po ay 3.8%. So, total po nito ka-OG ay panalo po tayo. Congratulations again, TVJ, Legit Taricans, and MVP sa TV5. Congratulations! Nangangamoy mga ka-OG na mas maraming advertisers and sponsors and commercial po para dito sa TV5 Philippines. Kaya naman, nako, mukhang hindi po malabong mangyayari no na talagang maungusan at maging top TV channel ang TV5 dito po sa Pilipinas at matalo itong GMA7. Grabe nga yun. Samantala, ayon naman dito sa komento ni Sir Manuel Ponce, may komento lang po ako sa mga legit supporters at followers ng EAT. Dapat talaga kung talagang legit supporters at followers tayo, hindi na dapat natin kinukumpara sa bawat isa ang mga host ng EAT o pag-awayin. Kasi lahat ng host ng EAT may kanya-kanyang ganda, karisma at talento sa bawat isa. Ang mga kalaban na lang ang i-bash natin at laitin. God bless and good luck po sa ating lahat. Ingat po lagi tayo. So, katulad na lagi ko po sinasabi, no? Ay i-congratulate na lang po natin at i-appreciate ang bawat improvement ng bawat host po ng EAT ka-OG and wag na po natin pansinin or pagkumparahin po sila. Yun lang mga ka-OG, no? Samantala sabi naman dito ni LD, ayan,
I think Zombie was suspended kasi yung last na sugod bahay. Yung kumain si Jose tapos kumain din siya, medyo foul. Wala lang, parang yun lang yung observation ko. Legit na records ako. Naku pong ito naman po ay napakaliit pong bagay naman kung gano'n mga kauji, suspended po agad. And kung maaari, wag na po natin pag-initan itong si Zombie. Parte po siya ng EAT at wala naman siyang ginagawang masama ka-OG. So wala naman po siyang wina-violate. Halimbawa ay kinall out siya ng MTRCB ng paulit-ulit ka-OG, no? Wala naman pong ganon. So hayaan na po natin at mag-enjoy na lamang po muna tayo at i-congratulate si Zombie dahil mula nang siya po ay mapatapak dito sa EAT, madikit po sa TVJ ay talaga namang sunod-sunod na po ang blessings na natatanggap po niya. Samantala, sabi naman ni Fermin Bawala, nag-celebrate ng birthday si Isko. Walang pumunta sa show ng fake bulaga. Panis na yung mga pagkain. Dapat simple lang. Simple na lang. Wag na lang magarbo. Na pa-birthday malamang, pinabalot na lang at iniuwi sa bahay nila Isko. So, yun lang po muna mga ka-OG ng ating update ngayong umaga. And don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang balita. And don't forget po na mag-iwan lang ng inyong mga komento po dyan sa baba. So, hanggang sa muli mga ka-legit,